I had a realization na, wow, ang dali na lang talagang magkaroon ng credit card ngayon. Hindi katulad nung nagdaang mga taon. Gagapangin mo para lang ma-approve ka sa credit card. Hi everyone, Crisel Morales here. Welcome back dito sa ating YouTube channel. Alright, let us proceed. First query nang galing kay Ryan De La Cruz. Tinatanong ni Ryan kung o-offeran ba ni BDO siya ng credit card kung meron siyang savings account with them. Alright, as it has been testified and shared by many subscribers dito sa ating YouTube channel, may mga subscribers na inoferan or binigyan ni bangko ng credit card kahit hindi naman sila nag-apply. Okay, so sabi ko nga sa sarili ko talagang mas madali na lang magkaroon ng credit card ngayon kesa noon. Noon, gagapangin mo talaga para lang magkaroon ka ng credit card. Pero ngayon, kapag maganda ang credit standing, credit history, mataas ang credit score, yung mga initial or basic na requirement na tinitignan ni bangko, and maganda yung source of income mo maybe. If you have those requirements or qualification, I should say, Ryan, possible din na offeran ka ni BDO ng credit card. Okay, another query has been asked dito sa ating YouTube channel tungkol sa Maya Easy Credit. Pwede bang gamitin pag magbabayad sa McDo, sa Jollibee, or sa Starbucks? Ang sagot, yes, you can. Your Maya Easy Credit can be used to pay straight payment like Jollibee, sa McDo, sa Starbucks. So, anong gagawin natin? Once na na-approve ang Easy Credit mo, you have to transfer that amount into your wallet. Kapag nasa wallet mo na, then you can use that to pay using your Maya card. Kung hindi naman, you can use to pay through QR. So magpa-assist lang sa mga stores or sa cashier terminal para matulungan ka to use your Maya e-wallet. Alright, another query galing kay Kosha. Tinatanong niya kung ilang months ba bago magpadala si bangko ng demand letter. Kasi nga raw, 2 months na daw siyang delay sa kanyang payment. Alright, hindi naman agad-agad magpapadala ng demand letter si bangko. Alright, kahit pa na late ka ng payment mo for this month or last month, hindi mo nabayaran, hindi naman sila basta-basta magpapadala ng demand letter. Ang gagawin lang talaga ni bangko ay tatawagan ka para i-remind ang mga unpaid credit card bills mo. Ang gusto talaga ng mga bangko is bayaran natin ng buo ang ating mga credit card bills. But in cases like hindi mo talaga kayang bayaran, they would rather ask you to pay the minimum amount or do an advance payment of any amount para mabawasan yung existing credit card bill mo. Ngayon, when is the time when the bank is going to give you demand letter? Alright, when the bank had proven that you are really delinquent sa pagbabayad ng yung credit card bills, then tatawagan kanila para mag-offer ng arrangement. But not all banks offers those arrangement that I am now discussing with you, katulad ng restructuring program o kaya yung amnesty. Sometimes we have to apply for that. And with that, they will be able to help you in paying your credit card bills in installment or the amnesty na dinideduct ang malaking interest pero one-time, big-time ang payment with a scheduled day of paying that amount. Kaya kung minsan, it's up to us kung ano pipiliin natin, yung restructuring program or yung amnesty. Pero yung demand letter, ibibigay lang talaga ni bangko sa'yo or magbibigay na talaga ng demand letter si bangko sa'yo if you are not responding to their text message, to their call, or to their email. Kaya ang secret, sumagot. Meron akong video, if I am not mistaken, yes, it's still recently, not recently, but this year, meron akong in-upload na video kung paano ba mag-avail ng program na ito. So, if you would like to
to watch that para mapanood nyo kung ano yung mga steps in applying for a restructuring program or an amnesty. Depende kung ano ang applicable sa'yo. Ito yung thumbnail ng ating video na yan. Hanapin nyo sa ating playlist, nandyan yan, at panoorin. But in here, they don't give demand letter right away kung sinasagot mo ang tawag nila. So, hindi talaga sila magbibigay basta-basta ng demand letter kung tinatanggap mo ang call, nakikipag-usap ka sa customer service representative, sumasagot sa mga email o sa mga text message, and pag sinabing tumawag ka sa bangko para mapag-usapan yung mga kailangan pag-usapan tungkol sa mga unpaid credit card bills mo, and tumatawag ka talaga, or otherwise, kung wala kang pantawag, kasi usually landline yung tinatawagan natin, pumunta ka mismo sa bangko at magpatulong, magpa-assist sa mga customer service representative. I believe na ayaw naman ni bangko na dinedemand ang mga client kasi of course, for humanitarian reasons, mahirap talagang may mga ganyan litigation, no? Pupunta ka sa korte, mag-hearing and all that, diba? So, I believe that the bank is really gracious enough naman to assist you and to provide you ways and means para makapagbayad ng magaan through installment, yung mga programs na minention ko kanina. Alright, so I'd like you to please go to that video at panoorin para additional information kung paano ba mag-apply ng restructuring program o ng amnesty ng ating mga bangko para mas magaan ang ating pagbabayad just in case na hindi na talaga natin kayang bayaran. But warning, once you applied for that kind of program, that amnesty, ika-cancel na automatically ang iyong credit card, which means na hindi mo na talaga siya magagamit. And if you want to have a credit card again in the future, mag-a-apply ka na ulit. And hindi natin din alam kung ano magiging impact nun sa credit history mo. Because of course, the bank will have a record on you na nahirapan kang magbayad ng iyong credit card bill, and that may affect yung decision nila to approve your credit card application. Yun lang din naman ang repercussion o yung negative impact din. Kaya, still, I encourage everyone na kung kaya nating bayaran, nabubulol ako, my goodness, wait. Wait lang. Kung kaya nating bayaran ang ating mga credit card bills, bayaran natin. Yun lang naman kung kaya natin. Pero kung hindi talaga natin kaya, dahil may mga reasons tayo, then hindi naman natin pwedeng pilitin ang ating mga sarili kasi baka naman uutang ka para lang mabayaran. Mas mali naman yon kasi baka yung uutangan mo, mas malaki ang interest, maling-mali naman yon. Kasi si bangko, kapag in-approve naman ang restructuring program, that is paying your credit card bill into installment, mas maliit naman yung interest na ipapatong ni bangko doon. Actually, ini-slash down yung mga interest or yung fees na ipapatong sa babayaran mo. Kaya, for me, mas magaan naman kung mag-decide na lang tayo for the restructuring program or an amnesty. Alright, reiteration ko siya, hindi magpapadala agad-agad si bangko ng demand letter. Don't you worry kapag decided ka naman to pay your credit card bills, pero hindi lang ngayon, but maybe next month, then okay lang yan. Hindi basta-basta makaka-affect ng malaking negative impact sa'yo yon. Kapag na-delay ka lang ng 2 months or ng 3 months, kaya mo pang habulin yon. Kaya mo pang habulin. Basta, what you're gonna do is, na-delay ka ngayon, kapag na-settle mo, you try na in the future, hindi ka na madidelay. Para tuloy-tuloy na yung magandang record mo with them. Huwag nating antayin na tumagal ng mahabang panahon. Kasi kapag nangyari yon, then the bank will have assumption or presumptions na ay hirap yata ito sa pagbabayad. So parang mahirap na yatang i-increase ang credit limit nito or mahirap na yatang pagkatiwalaan ng client na to, no? So kapag nag-apply ka ng credit card sa ibang bangko, it may affect. Kaya nga kung minsan iwasan natin na magkaroon din tayo ng ganong arrangement with the bank na restructuring or amnesty. Kasi although mapapaganda yung pagbabayad natin, pero magiging negative na rin yung impact kasi nga may record ka na with the bank na nahirapan ka sa pagbabayad. So those things or facts will affect your future transactions with the bank. Pero okay lang yan. May mga ibang pagkakataon naman at may ibang mga chances naman na pwede nating ma-avail
in the future, kung sakali man na mangangailangan ulit tayo, I know that the Lord will provide other ways and means para lang masustain yung mga pangangailangan natin. Kasi hindi naman natin talaga makontrol ang mga bagay-bagay, or could be siguro na along the way, medyo na-lose natin yung ating disciplinary ways and means to manage our credit card. Pero ganun talaga yun. May mga pagkukulang naman talaga tayo, and it happens. Not all the time, but it happens.